Eto, ano ang matatawag nyo dito? No? Kaya, nasan ba si Bato de la Rosa? Bato, putragis ka, lumabas ka. Eto, oh. Saktong isang buwan na mula na Nako, ayan. Eto, Bato de la Rosa, mga bossing. Sabi ko sa inyo, simula pa lang ho nang ibuka ang bibig ni Ombudsman Boying Remulla, mga bossing, minanmanan na nila yan. Tiniktikan na nila yan. Di ba pang Netflix, pinakamagaling na week leader sa Pilipinas, si PBBM. Correct. Simula pa lang po na ibuka ni Boying Remulla yung kanyang bibig para sabihin may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Nakabuntot na sila dyan. Ito nga 6 na beses kung di ako nagkakamali doon sa numero. 6 na beses na nagpalipat-lipat na daw po si Bato de la Rosa ng lugar at paiba-iba pa ng sasakyan. Asan resibo ko? Ito, pakinggan nyo. saktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Oo nga. Putragis lugi ang Pilipino sa iyo, Tobats. Ibang klase ka. 300,000 piso, mahigit ang iyong sinusweldo. Tapos wala man lang, hindi man lang alam nung mga nagpapasweldo kung nasaan ka. At kung bakit talaga hindi ka pumapasok. Wala namang warrant of arrest daw. Sige, paniwalaan nyo yun. No? Paniwalaan mo nila yung walang warrant of arrest, mga bossing. Tapos biglang lumutang si Bato de la Rosa. Ewan ko lang kung di po maggagulgulan itong mga DDS. Di ba? Ganyan naman po yung mga yan. Tapang. Oy, matapang ako. Oy, walang iyakan. Ganito. Pagka naman mga bossing, naaresto na yung mga idol nila. Hagulgulan na po. Ilang araw, magpo-post sa social media, magpo-post sa Facebook. Umiiyak. Pinapakita pa yung luha. Anak ng toko naman yan. Tapos kami, kalma lang. Habang pinapanood. Yung mga umiidolo. Kapag ka eto si Bato de la Rosa na-aresto, iyakan, ngal-ngala na naman yan. Di ba, Mark Estacador? Pakinggan nyo, mga boss. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Di ba? Na kapag yung tipong yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na eto na, napirmahan na o kung ano man dokumento para maging ganap na warrant of arrest na yun, pagka ready na, banat na agad. Sugod na agad. Pasok na agad. Diba, Janelle Van der Hearst? Alam ng CIDG. Atras ko ulit pakinggan ho natin ulit maigi, mga boss. At hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, DILG, sorry. alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hindi rin nila Bakit? Ibig sabihin si Bato de la Rosa, no permanent address na. No. Ang abbreviation ng no permanent address ganyan na si Bato de la Rosa. Ayan, tinype ko. Di ba? Kala ko ba, atapang atao, hindi atakbo, aputo latite, atakbo, abilis. Akala ko ba, I am ready. Ano nangyari doon sa I am ready ni Bato de la Rosa? Bakit kabadong-kabado yata? Baka tanungin nyo, baka pag tinanong nyo ho yan, ano ba? Ganito, tanggalin ka sa pagkasenador o papasok ka na. Baka ang piliin pa po niyan, tanggalin nyo na lang ako sa pagkasenador. Hindi ako papasok dyan. Mga kababayan, nung panahon na si Bato de la Rosa naka-quote pa, nandoon sa kanyang podium, nagsasalita, "Come on Mr. Trillanes, Mick Madi," tapang-tapang, gigil na gigil, ang lakas ng boses, ang taas ng boses. Di ba, pinsan? Tapos eto na po, hindi tayo makarinig ng kahit isang boses ni Bato de la Rosa. Siguro, natatakot. No? Baka mamaya kapag ka nag-live ako or whatever, kung ano man, matrace kung nasaan ako. Bato, ang sabi ng CIDG, alam nila kung nasan ka. At subaybay na subaybay sila sa'yo. Sabi nung pinsan ko, sa totoo lang, nilalaro lang ni Bato, nila si Bato,
para yung pusa na nilalaro lang ng daga bago dakmahin. Kumbaga pinapaikot-ikot lang ano. Hayaan mo ma-stress, hayaan mo mataranta. Sabi ni Numeriano, Sunday, akala ko matigas ang mga bato. Naging chok na ba? Hindi. Naging buhangin na ho yata, mga kababayan. Tatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Baka mamaya, sabi ni Roque, hawak nyo na daw. Di ba? Baka mamaya, hawak na po talaga niyang mga yan. Mga kababayan, kumukuha lang ng tamang tiyempo. Alam niyo naman, ano sabi ni Atty. Cristina Conti? Ang sabi niya, kapag kayong arestuhan at yung mga ganitong mga warrant of arrest, hindi na nila nilaladlad yan. Biglaan na lang. Kasi nga, etong mga kampo ni Duterte, bigla na lang pong mga nagtatago. Sabi ni Johnny Manuyag, Sir Mark, mahina na power ni Darna. Nawawala na ang bato. Correct. Dahil palipat-lipat siya, batoink toink toink. Takbo. Di ba? Bigla tayong alam mo yun, na parang kala namin tapang-tapang mo. Yung mga DDS naman ang sinasabi, tingnan natin kung mahuli ninyo si Bato de la Rosa. Baka natatandaan nyo mga DDS, nung kay dating Pangulong Duterte, kay Kibuloy, pinagsasabi nyo na din yan. Lagi nyo sinasabi, tignan natin kung mahuli nyo si Kibuloy, tignan natin kung mahuli si Bato de la Rosa. Nung nahuli po, ngal-ngala na mga kababayan. Si Bongo may dala pang pizza. Sabi, eto po, gutom na po si dating Pangulong Duterte. Request niya itong pizza. Tapos yung iba nandun sa social media. Alam nyo mga kababayan, pansin ko sa mga DDS, hilig lang ho nila yung mga hype, yung yung magkokomento tayo. Hype in yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, kahit hindi alam nila kung anong mangyayari, no? Magpo-post yan, oy, nako, pakawalan nyo si Duterte. Ganyan. Kung ano lang po yung uso, yun lang po yung mga DDS, mga kababayan. Pero tanungin mo kung ano, alam mo ba talaga kung ano yung nangyayari? Lalo na yung mga mga kapitbahay ninyo, biglang magpo-post na lang yan. Pagka na-aresto si Bato de la Rosa, magpo-post yan. Yung tipo bang, hindi naman nakikinig sa politika araw-araw. Tapos, oy, putek, nahuli na si Bato de la Rosa. DDS ako dati. Naku, magpo-post din ako. Ibalik si de la Rosa sa Pilipinas. Sabi ho, mga kababayan, kapag ka naibigay na daw po doon sa ICC, wala na daw pong balikan. Hindi na daw po babalik, mga boss. 'Di ba? Hanggang sa matapos na yung kanyang mga hearing doon. Kung maa-acquit, uuwi after 10 years. Pero kung hindi ho acquitted, mga kababayan, naku po. Yun ang masaklap. Malamang sa alamang ho, mga bossing, manatili na ho doon. Hanggang sa kahit papaano, mga bossing, matanda na din ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Alam natin na yung mga ganyang edad ho, medyo malapit-lapit na po yan.